May napaka-espesyal na guest tayo at suki na din ang wanted sa radyo to, Ayan, oo. attorney. Siyempre, nasa kabilang linya natin ang Feng Shui Master Hans Kua. Magandang hapon po, Master Hans. Hapon po sa inyo lahat. Master Hans, ngayon po, tama po ba ngayon po ay Year of the Wooden Snake? Yes po, isang Happy New Year muna, isang masaya, maswerteng bagong taon sa lahat ng nanonood ngayon. Ang 2025 ay papasok po na Year of the Wooden Snake 2025. So pag-usapan natin, ano nga ba, alam mo pagka sinasabing bagong taon, no? Ay lagi namang inaabangan si Master Hans. Kahit naman hindi bagong taon, ay araw-araw rin may horoscope. Pagdating si Master Hans Kua, nandito si Master Hans Kua upang magbigay mga gabay. Muli po, bago tayo mag-start, meron tayong disclaimer na lagi natin sinasabi. Ito po yung mga gabay lamang. Kayo pong gumagawa ng swerte nyo po, dagdagan ng sipag at determinasyon dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay ang inyong tagumpay. Isang maswerteng bagong taon sa ating lahat, no? Pag-usapan natin ano ba itong Year of the Wooden Snake, Wooden Snake, no? 2025. Ang Year of the Wooden Snake, itong taon na to, this year will be mas kalmado kumpara sa Dragon year. Nakita natin last year, yung Dragon talaga namang ang daming gera. Ang daming question, ang daming issue na lumabas ang Year of Dragon. Hopefully, ang snake na to is mas kalmado siya. Kasi nga, hindi siya ganun ka-noisy, hindi ganun kaligalig o ka-active ang snake para si Dragon. Pero, itong snake din na to, hindi tayo pwede maging kampante dahil snake also is parang may ano yan, bigla nag-strike yan. Deadly din yun. Also, ang snake na to ay may double edge na kita na creature to. Ibig sabihin nito, itong tao na to is nagpaplano maigi. Itong snake na to nagpaplano maigi pero very dangerous din siya. So hindi tayo pwedeng kampante. Also, ang snake na to parang siya nag-shed ng skin. Pag mag-shed ng skin from dragon to snake, this year mag-offer tayo ng bagong mga opportunities, bagong growth or bagong insight. Also, ang snake, wooden snake also signify also yung transformation, bagong insight, and dapat ma-resourceful tayo. Marami tayong ideas. Dahil mabilis ang changes. Teknolohiya, ang mga AI, ang mga technology na mangyayari this 2025, kaya dapat mabilis tayo. Itong snake na to, dahil nag-shed siya, mayroon siyang adaptable siya sa mga changes. Kailangan natin yung year na to mas mag-evaluate sa sarili, mag-strategize para makuha natin yung mga opportunities na to. Yung chart ng ating 2025 ay kulang o wala o missing yung resource element o resource lack. Ang resource kasi, siya nagpo-provide ng opportunities, siya nagpo-provide ng resource. Resource is parang siya yung magbibigay ng starting o ng magsisimula. Wala yan sa chart natin. Kaya dahil walang resource element, kailangan natin maging mas masipag, mas mag-effort dahil hindi ganun kadali. Ang snake, alam niyo ang snake may venom yan, nag-i-strike yan. So also, kailangan maging talaga natatandaan na malaki rin ang chance ngayon taon na to ng betrayal. Also, yung trust this year, yes po, attorney, yung trust natin must be earned and also given carefully. Also, itong year din natin na to, may mga changes, pero kagaya hindi parehas ng dragon na mabilis ang changes. Ang snake, kailangan niya mag-shed ng skin. So, meron man changes, it would take time o dahan-dahan o makikita natin yung process. Ang 2024 last year, dragon ang conflict star ay nasa gitna ng chart ng flying star sa 2024 last year, dragon. Kung saan, nagsimula nga dahil maraming mga conflict, gulo, gera na nangyari ang 2024 last year. Ang 2025 naman, ang energy o pinaka-purpose naman ng 2025 is nasa gitna naman ng illness or sickness star. Ibig sabihin niya na bantayan natin ang mga kalusugan. Nanggaling na tayo sa pandemya, nabigla tayo sa COVID. This year, health is wealth. Bantayan po ang kalusugan. Prone din this year sa mga aksidente, sa mga injuries, sa mga sickness, o mga natural na mga sickness, natural na element. Also, from conflict star last year to illness star this year, yung year na to, dahil sa conflict last year, napagod na siya, na-exhaust siya this time. So, yung mga gulo, mga gera, may chance this year, baka mas mag-tame down
mas hindi maging aggressive o mag-retreat na. Also, yung ano naman natin, yung anger misunderstanding star naman ay lumipad naman ngayon sa House of Father o Patriarch o mga leader or power. Kaya this year naman, hindi man ganun kagera ang mangyari, pero yung power struggle o yung pagiging politics energy ay very strong sa 2025 dahil lumipat itong conflict aggression na to sa father o sa leader. Nasa chart natin, kailangan natin bantayan, iwasan yan. Alam nyo ba, ang chart ng 2025 is mas madami po ang yin energy kaysa yang energy. Ano ibig sabihin na mas marami ang yin energy? Ang ibig sabihin po niya na mas marami tayong mga tao ngayon na mas magiging kampante. Siguro nga dala na rin ng media, dala na rin ng mabilis na teknolohiya, lahat tayo tinatamad na. Ayaw na ng mga process, ayaw na nila mga pahirap gusto nila. Ayaw nila ng long cut pa, shortcut pa. Also, dahil malakas ang yin energy, posible also ay mga decision making ngayong taon na to is mahihina. Yung pagde-decide ng mga tao, yung mga mga decision making nila ay medyo hihina or medyo yung process ay mabagal. This year ang mga may mga conflict as element kagaya ng horse, ng snake ay dapat bantayan ang tinatawag nilang pagkilalaman sa pera. Ang year of the horse monkey and snake. Year of the horse and year of the snake, Master Hans. Fire. Opo, yung horse and snake kasi nasa fire. Ang horse kasi fire element yan. Ang snake kasi fire element yan. This year, ang fire element, itong dalawang to, is medyo mahina. So, ibig sabihin, ang fire element this year, pagdating sa pera ng horse at ng snake this year, kailangan nila mas extra effort kung elemental balance ang titignan. Ang metal naman, ang monkey at ang rooster naman, ay element of metal. Ang metal element naman is yung resource. Marami silang mga creativity, ideas, opportunity na ma-miss out o mawawala. Kaya, year of the rooster ako. Oo, of the rooster, kailangan pong bantayan yan. Ang year of the 2025 natin, ang direct conflict natin na sign is the year of the piggy. Ang year of the pig ay clash siya, kalaban siya mortal ng snake. So, ang Tai Sui clash siya. Ibig sabihin, ng mga year of the pig ngayon, not your year. Do not be aggressive. Year of the pig ka, attorney. Okay. Attorney, kailangan lang go with the flow lang. Not your year to change career, not your year to be aggressive, not your year to be mas hataw, kasi posibleng magkamali. Ang mga year of the pig, year of the snake, year of the tiger, year of the monkey, I recommend to have Tai Sui Amulet o Tai Sui Cure. Yung Tai Sui siya po yung year god. Yan yung nagbabantay sa year, kaya pinapahina ang energy ng mga year of the pig. If you're year of the snake, at itong taon na to is year of the snake, kalaban mo rin yung taon na yan. Yan din yung Tai Sui Cure. So, ibig sabihin, yan yung Tai Sui clash. Kaya kailangan ng Tai Sui Cure ng pig at ng snake. Medyo nasisilip nadamay ng konti ang tiger at ang monkey. Kaya tiger and monkey, kailangan din nila ng mga cures. Kailangan din nila ng Tai Sui Cure this year. Para naman po sa mga plano or may magpakasal next year, ano po ba, maganda ba siyang magpakasal next year? Lalo na po yung mga nakaset naman ng kasal next year. Opo. Alam nyo, ang snake next year, very strong po ang star niya ng love or ng papakasal. Activated kasi ang golden carriage star natin. Ang golden carriage star is a star na nagdadala ng mga wedding, mga kasalan, ng mga pagtay ng nat. Kaya this year, maganda po magpakasal. Iwasan na magpasa kung conflict year mo o may clash ka. Pero maganda sana makuha natin yung lucky na petsa, na araw. Kung kailan kang magpapakasal, kailan magsisimula ng bagong negosyo, kailan magsisimula ng contract signing. Magpapakasal na ba si Shari? Parang binabalak na ata ni Shari. Master Hans, paano naman ang Rooster 1993? Yes po. I-rundown natin 98, mamaya. I-rundown natin yung lahat ng ng mga animal zodiac. Ayan, i-rundown. Sige po. Gusto ko yung Rooster, Master Hans, kung swerte ba tayo sa love life. Ayan, ang rooster. Shari, rooster ka ba? Yes. Alam mo ba, itong 2025, ang rooster ay umupo sa chart niya ang love star. Kaya Shari, itong taon na to, this is the year kung saan mahanap o makikilala mo na ang tinatawag nating pag-ibig
o romance o relationship sa'yo. Kaya if you're year of the rooster, very active po ang pag-ibig star ng mga rooster ngayon. Kaya naman sa mga rooster, kailangan bantayan o kailangan magwaya ang mawala ang mga opportunities pagdating sa love or pag-ibig ng mga rooster ngayong taon na to. Dahil rooster, meron siyang love star, meron siyang wisdom star, meron din siyang wedding star this year. If you're year of the rooster, magandang taon to para magpakasal, magandang taon to para makahanap ng love or romance o pag-ibig na hinahanap niyo. Okay. Unang-unang sign sa astrological kasi natin is the year of the rat. Ang mga year of the rat ay this year, nasa chart niya po, ang mga anger, misunderstanding, conflict. If you're year of the rat, wag masyadong mainit ng ulo. Kalma lang po kayo. Dahil ang pagiging mainit ng ulo, pagiging mayabang nyo po, ay may paglalagyan po kayo. Baka hindi lang sa wanted sa radyo, baka magkakatot pa kayo. Baka kausapin kayo, tawagan kayo ni Sherry. Ayan. Ingat lang po. Ingat lang po, lalo na sa panahon ngayon na social media na. Dahil sa minsan, bugso ng damdamin, biglaan tayo, uminit ng ulo. Sa init ng ulo natin ay medyo tayo, may video kagad na nag-trending. Kaya bukod pa dyan, pwede rin po sa Year of the Rat ang tinatawag nating mga bloodshed. Pagdating naman sa pag-ibig sa Year of the Rat, medyo maikli din ang kanyang pasensya. So if you're Year of the Rat, kailangan nyo po dagdagan po ang pasensya, ang relationship, ang ano nyo po, ang understanding sa karelasyon. Huwag po masyadong mainit ang ulo, huwag masyadong galit lagi. Kaya tinatanong ka na lang konti, baka masyadong mainit kagad if you're Year of the Rat. Ang Year of the Rat naman, sa kalusugan naman, ang dapat niyang bantayan is may kinalaman sa lungs. Baga ang kailangan bantayan ng Year of the Rat. No, Year of the Rat ngayon, dapat bantayan niya po ang baga. Ang Year of the Rat ngayon, marami pa rin siyang tsansa na tinatawag nating mga, ano ba tawag ito, mga theft, scam, or cheating. Yan ang major star ng Year of the Rat. Bukod pa sa anger, misunderstanding, maliit na star yun, pero ang pinaka-major star ng Year of the Rat is nandiyan sa kanya po ang scam. If it's too good to be true, it is not true. Sa pag-ibig man, meron ka rin tsansa na ma-scam o maloko if you're Year of the Rat. After ng Year of the Rat, punta naman tayo kay Year of the Ox. Ang Year of the Ox is best friend ng Year of the Rat. Alam nyo ba, ang Year of the Ox naman is isa sa mga allies. Ibig sabihin good friend. Ibig sabihin beshi siya ng Year of the Snake. If you're Year of the Ox, magandang taon na to, mag-socialize, mag-mingle, mag-network, lumabas, mag-join ng trainings, mag-join ng seminars, makipagkilala, makipag-mingle, dahil posible makuha ang projects. However, ang mga Ox, si Rat may scam. Si Ox naman, kailangan matuto siyang mag-mind your own business. Nasa chart po ng Ox, ang 5 Yellow Miss Fortune Star. Itong 5 Yellow Miss Fortune Star, siya po yung star na umuupo o nagdadala po ng conflict sa pera, conflict sa negosyo, sa pag-ibig man, kalusugan, aksidente o mga kamalasan. Importante na bumili ng cure ang Rat para anti-scam, anti-cheating, betrayal. Ang Ox naman ng 5 Yellow Miss Fortune Star na cure sa Ox naman. After ni Rat, ni Ox, punta naman kay Tiger. Ang Tiger, this year, alam mo yung kay Tiger, parehas din siya ni Rat na mainitin ng ulo. However, si Rat, yung mainitin ng ulo niya, may scam o maloloko siya o mabebetray siya ng mga somebody na pinagkakatiwalaan niya. Si Tiger naman, ang pagiging mainitin ng ulo naman niya ay magdadala ng sunod-sunod na mga kamalasan sa kanya. If you're Year of Tiger, parehas kayo ni Ox, kailangan nyo po ng cure for the 5 Yellow Miss Fortune Star. Not your year also to be aggressive. This year, pag-isipan maigi ang mga plano if you're Year of the Tiger. After ni Rat, ni Tiger, ni Ox, itong tatlong sign na kailangan ng mga cure, punta naman tayo kay Year of the Rabbit. Ang Year of the Rabbit naman, nasa kanya naman ang abundance. Anong ibig sabihin ng abundance? Maraming pera. May mga project, may mga trabaho na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na binibigay. Tuloy-tuloy na opportunity, tuloy-tuloy na project para sa Year of the Rabbit. If you're Year of the Rabbit, magandang taon to na mag-invest on long-term plan. Sa mga Year of the Rabbit, pwede rin po ang baby. Ngayon taon na to, Year of the Snake na baby. If you're Year of the Rabbit naman sa career, magandang taon to para mag-isip na. Kausapin si boss na, bossing, baka naman pwede nyo pa ma-promote o salary increase na. Kung mga Year of the Rabbit, okay din yung taon na to na mag-expand ng negosyo, ipa-feng shui kay Master Hans Kua, magplano maigi para mas malaking tsansa ng success ng Year of the Rabbit. Year of the Rabbit, very good year dahil sa kanya ang long-term success star, ang prosperity at ang money.
Ang Year of the Rabbit, kailangan naman niya i-activate o umupo o magstay sa east direction. Make sure nyo po if your Year of the Rabbit, sa east direction ng opisina ng bahay nyo po ay malinis. Gawing maliwanag, doon ka mag-activate o diyan ka mag-stay sa Year of the Rabbit dahil okay yan. After ni Rat, ni Ox, ni Tiger, na si Rabbit naman ang Abundance o long-term success star, narito na po ang Dragon. Last year, si Dragon, marami siyang mga delay projects. Kasi nga, pag Dragon Year at Dragon ka, may delayed project. If Snake ka at Snake yung 2025, may delayed project. Ang Dragon ngayong taon naman ay recovery niya. Kung last year medyo mabagal, lagi siyang kulelat, laging walang benta, nag-e-effort naman ako master hands, pero yung effort ko parang kulang. Ano nangyari? This year, dagdagan po ang sipag-tiyaga dahil malaki ang tsansa na mag-grow o maging victory o maging successful ang iyong career, successful ang negosyo mo. Gamitin ang social media, gamitin ang AI para makatulong sa tinatawag nating pag-angat ng career man o negosyo ni Year of the Dragon. Dragon ngayon, parehas ni Rabbit na may success, victory and success po. After ni Dragon at Snake, ito, ni Dragon at Rabbit, ito naman, si Snake. Ang Snake kahit this year medyo Taisui o Cure class siya for the year, kailangan niya magdala ng Taisui Amulet o Taisui Cure if you're Year of the Snake. However, Year of the Snake this year, nasa iyo po ang Strong Victory at Success Star. So maganda po ang Victory at Success Star ng Year of the Snake ngayong taon na to. So very good po ang Snake this year. Okay, so Snake sa pagdating sa pag-ibig, maganda magka-baby. Ang Year of the Snake may Fertility Star. If your Year of the Snake, si partner mo man, ay nagbabalak ng baby last year, medyo bumagal o hindi hindi natutuloy ang baby nyo, magpa-check na kagad kay OB, kay doktor nyo po. So, din po yung pa ni doktor, dahil this year, si Snake ay may tsansa na magka-baby. At itong baby na to ay magdadala ng blessing. Dragon and Snake, victory at success star sa kanilang career. Si Snake naman, may baby star this year. Ito naman, punta naman tayo kay Year of the Horsey. Lagi ko sinasabi sa horoscope ko, ito naman sa Year of the Horsey. Ang mga Year of the Horsey, nasa inyo po ang Heaven Blessing Star. Ano ibig sabihin ng Heaven Blessing Star? Meron ka pong mabibless from the heaven. Lahat ng mga wish natin, mga dasal natin, ay may chance makamit natin. Siyempre, may gabay ng heaven, may prayers tayo, maging mabuti sa kapwa. Siyempre, sipag, tiyaga, determinasyon ang kailangan para mas makuha natin. Ang Year of the Horse ngayong taon na to, may chance na malalo ng mga lottery, ng mga raffle, ng mga biglaang pera na makukuha if your Year of the Horsey dahil nasa inyo po ang Heaven Blessing Star. Punta naman tayo sa best friend ng horse, si Year of the Sheep or Goat. Si Rabbit, si Dragon, si Snake, maswerte yan. Si Horse, maswerte rin yan. Si Goat naman ngayon, nasa kanya po ang Money or Wealth Star. If your Year of the Goat, ngayong taon na to, activated po ang pera. Ano ibig sabihin ng activated ang pera? Dapat po marami kang deals, marami kang project, syempre offer, kailangan maging matutukan mo to dahil may chance na maging successful ang negosyo, ang offer na ginagawa sa'yo. Sa Year of 2025, si Year of the Sheep. After ni Year of the Sheep, punta naman tayo sa Beshi o best friend ni Year of the Snake, si Year of the Monkey. If your Year of the Monkey, kailangan mo magka-baby na pinanganak ng snake. Wag lang yung partner mo is Year of the Pig. Pagka Year of the Monkey ka, dahil monkey is the best friend. If you're Year of the Monkey o Year of the Snake, kailangan mong partner, jowa, ay Year of the Monkey or Year of the Snake. Vice versa, sila kasi ang mag-best friend. This year, dahil best friend po ni Monkey si Snake, nasa kanya po ang opportunity. Maraming tumutulong sa'yo. Nasa iyo din ang charisma. Lahat ng mga gusto mga sinasabi mo, lahat ng tao, bilib na bilib sa'yo. Lahat ng tao, gandang-ganda sa'yo. Yung mga sinasabi mo, people believe and people trust you easily. Huwag hayaang masira ang trust, ang bilib ng tao na to. Pakita mo yung deserving ka talaga at mahalin at be thankful, be grateful sa opportunity. Dahil Wealth Star activated kay Goat, kay Sheep yun, kay Monkey ngayong taon na to. Sa love life, magandang taon to kay Monkey na mag-baby. Punta naman tayo kay Year of the Rooster. Si Shari, Year of the Rooster. Si Year of the Rooster activated po sa kanya ang Love Star, Pag-ibig Star. Sa mga pag-ibig naghahanap ng pag-ibig. Kay Rooster ngayon, ang susi ng kanyang tinatawag ng finding the right one. Malay mo, si Shari mahanap na niya ngayon ang afam na kanyang talagang mahanap. Kami nagpaparamdam kay Shari o sa Rooster ngayon taon na to, huwag hayaan na ma-miss out itong paramdam na to. Alam mo si Snake,
ay compatible o allies niya si Ox. Allies din ng Snake ang Year of the Rooster. Ang ibig sabihin ng allies, very compatible kayo. Magandang taon para sa inyo yan. Magandang tumutulong. Also, if you're Year of the Rooster, magandang mag-baby ng Snake. Dahil if you're Year of the Snake, Year of the Rooster ka, Year of the Ox ka, o Year of the Monkey ka, at nagka-baby Snake kayo, alam nyo ba itong Snake na to ay magdadala ng mas maraming blessing, mas maraming swerte sa'yo. Magpabuntis tayo. Magpabuntis ka na. Kailangan natin ng swerte. Alatin natin ang swerte, ha? Ayan, ha? So may baby na. Si Shari may pa-baby na. O sa mga rooster ngayon na to, maganda mag-baby. Pagkasaya na sa isang buong taon, Oo. Yes, po. hanapin na magpabuntis. Oo. Yes.